Nako, habang papalapit po ang February 6, kung saan pwede na muling mag-file ng panibagong impeachment case laban kay Sara Duterte, double time po itong kabilang kampo para guluhin ang sitwasyon. Papaniwalain ang taong bayan na walang impeachment na mangyayari. Ito po kasi kumakalat ngayon sa social media. Sabi dito, Soto, bumitaw na. Papalitan ni Cayetano. Senado, bumaliktad. Kudita sa Senado, kinumpirma ni Soto. So, tinan ninyo, parang gusto nilang paratingin sa taong bayan na bumitaw na si Soto bilang Senate President at papalitan daw ito ni Alan Peter Cayetano. Then alam nyo naman, kapag si Cayetano ang naupo dyan, mag-aala Chis Escudero yan. Gagawin ng lahat para harangin ulit itong pangalawang impeachment case laban kay Sara Duterte. Umuugong po kasi ngayon ang balita ng isang planong kudeta sa loob ng Senado upang patalsikin ang kasalukuyang liderato matapos ang sunod-sunod na revelasyon ng tila pagharang sa mga sensitibong investigasyon. Ang mitsa ng galit ng publiko ay nag-ugat sa mga aligasyon na may pinoprotektahang mastermind sa likod ng bilyon-bilyong halaga ng ghost projects sa bansa. Habang kumpiyansa ang kampo ng liderato, hindi na mapigilan ang sigaw para sa pagbabago at paglalagay ng mga abogadong may tapang na harapin ang mga nasa itaas. O, kita nyo? Ibig sabihin dito sa binasa ko, galit na daw ang publiko at yan ay nag-ugat sa mga aligasyon doon sa bilyong-bilyong halaga ng ghost projects. Again, uulitin ba natin, si President Bongbong Marcos po ang nagsiwalat ng flood control anomalies na yan. Eh, yung bagay na yan, ang gustong burahin nitong mga kalaban at gustong palabasin na si President Bongbong Marcos ang may pakanaang mastermind ng flood control anomalies. Na si Bongbong Marcos ang utak ng korupsyon. Hindi na daw mapipigilan ang sigaw para sa pagbabago o talaga sumisigaw na ang taong bayan na ituloy ang impeachment ni Sara Duterte. At ang mga gantong galawan nagpapakita na takot na po ang kampo ni Sara Duterte. Kaya kung ano-anong statement ang nilalabas ng kanyang mga kakampi, tulad nitong si Alan Peter Cayetano na siya daw papalit kay Tito Soto. Sabi niya, pag na-impeach si VP Sara Duterte, lalong magkakagulo ang bansa. Mas maganda, talunin nyo na lang siya sa 2028 presidential election. Ano kaya pinagsasasabi ni Cayetano na lalong magkakagulo? Hindi ba yan din ang linyahan nila, magkakagulo kapag si Duterte ay pinadala sa dahig? O, mag-iisang taon na si Duterte doon. Nagkagulo ba ang taong bayan? May pa-signature campaign pa sila ngayon. Daanin nyo na lang sa people power. Hindi ba pinagmamalaki ninyo? -3 na lang yung rating si President Bongbong Marcos. O bakit hindi pa kayo makapag-people power? Huwag na kayong mag-signature campaign. Lumabas na kayo kagad sa EDSA at magpakita kayo na totoong malakas si Sara Duterte. Hindi ba't sabi pa nitong si Lorraine Badoy na yun daw mga pipirmang kongresista sa impeachment ni Sara Duterte ay siguradong matatalo sa 2028 elections. Ito namang si Pulong Duterte parang nananakot. Sabi dito, nagbabala si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa mga kasamahan niya sa Kamara de Representantes na bago maghain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi umano dapat nila ipasa sa taong bayan ang desisyon na matagal na umanong niluto. Paalala ni Pulong, may mga nagsasabing ang impeachment ay boses ng mamamayan. Pero ang tanong, kailan ninyo kinausap ang inyong constituents? O mas totoo bang ang kinausap ninyo ay ang administrasyon, ang budget at ang kapangyarihan? Anya pa, kung usapin umano ng konsensya ang tungkol sa impeachment complaint, ay bakit parang may script? Bakit minamadali? Ano bang minamadali pang sinasabi ni Pulong? Ang tagal na naghintay ng taong bayan. Hindi ba't hinarang nyo na yung impeachment last year? Kasama nyo pa yung Supreme Court na humarang na kailangan daw yung 1-year ban. O ito, February, matatapos yung 1-year ban. Pwede na muli mag-file ng impeachment case.
O bakit natatakot kayo? Kung ano-anong mind conditioning pa ang sinasabi ninyo. May mga pananakot pa, tulad ni Badoy, tulad ni Pulong. Pinalalabas pa ng kampo nila na nasuhulan daw itong mga kongresista para pumirma sa impeachment ni Sara Duterte. Kahit na ano pang sabihin ninyo, wala nang makakaharang sa impeachment case ni Sara Duterte. At kapag meron pang humarang dyan, God forbid, baka hindi na makapagtiis ang taong bayan. Ang tagal na nagtiis, hinintay na naman itong February. Kaya ngayon, porque parang naaaboy nila na matutuloy ang impeachment, o ano-anong fake news ang inilalabas nila. Kaysa magkukudita daw sa Senado. Pero alam nyo, last year pa lang, usap-usapan na yan. Talagang gagawa ang kampo nitong mga kalaban para mapatalsik si Tito Soto at iyo po ang isang Sara Duterte senator. Para nga naman, siguradong mahaharang nila once na matransmit yung impeachment case sa Senado. So kailangan po talagang magmatsyag dahil talagang gagawin nila yung binabalak nila na mapalitan si Tito Soto sa pagka-Senate President. Tapos, hindi ba last year parang hindi pa conforme itong si President Bongbong Marcos sa impeachment ni Sara Duterte? Sinabi pa nga niya, this is not important, referring to the impeachment. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? Pero ngayon, mukhang nagbago na po ng ihip ng hangin si President Bongbong Marcos. Dahil sabi ni Atty. Claire Castro, bilin daw ni President Bongbong Marcos kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, ganun din po ang gawing pagtrato sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Dahil hindi ba nililinis ni President Bongbong Marcos ang gobyerno natin from corruption? Tapos hindi siya papayag sa impeachment ni Sara Duterte. Yan nga ang pagkakataon para malinis ni Sara kung totoong wala siyang kasalanan dahil iginigiit ni Sara Duterte na wala daw makitang ebidensya laban sa kanya na siya ay gumawa ng mali. O di ito, patunayan mo. Dahil wala lang sanang humarang muli, tuloy na tuloy po ang impeachment case ni Sara Duterte. Lalo na at sinabi ni Senate President Tito Soto na anumang impeachment laban kay VP Sara, aaksyonan agad. Kaya diyan sa salitang yan ni Tito Soto, nanginig na ang kanilang mga boto. Kaya kailangan nilang gawin lahat ng paraan para maalis si Tito Soto dahil balakid siya sa plano ng pagharang sa pangalawang impeachment ni Sara Duterte. Sinabi ni Senate President Tito Soto na agad umano kikilos ang Senado sakaling may maihain na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Soto, tungkulin ng Senado na aksyonan ang anumang reklamo na formal na ihahain alinsunod sa proseso at sa itinakda ng konstitusyon. Pahayag ni Soto, one thing is certain, as a Senate President, I will act on it with dispatch. Forthwith, ipinaliwanag pa niya na ang magiging aksyon ng Senado ay hindi nakabatay sa personalidad ng mga sangkot, kundi sa obligasyon ng institusyon na sundin ang tamang proseso. Ang pahayag ay kasabay ng nalalapit na pagtatapos ng one-year ban sa paghahain ng impeachment complaint na muling magbubukas ng posibilidad na magsumite ng panibagong reklamo. So, kabaligtaran po ni Chis Escudero itong si Tito Soto. Dahil kung iba ang interpretasyon ni Chis Escudero sa salitang forthwith, iba rin ang interpretasyon ni Tito Soto sa salitang forthwith. Para kay SP Tito Soto, ang ibig sabihin ng forthwith ay aaksyonan agad. So, magtagumpay kaya itong evil forces na ikudita si Tito Soto sa mga susunod na araw dahil malapit na po ang February 6 kung kailan pwede nang magsampa ng panibagong impeachment case laban kay Sara Duterte at nakahanda na po yan. Naghihintay na lang ng tuldok ng oras para pwede nang ihain ang panibagong impeachment case ni Sara Duterte o magtagumpay na naman kaya silang harangin ito. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos
Tiagnin.